Balikan po natin ang ulat ni Mela Lesmoras kung saan hindi nga po bababa sa 200 kongresista ang dumalo sa Thanksgiving Mass na isinagawa kahapon sa Manila Cathedral sa Maynila. Bilang paghahanda po sa pagbubukas ng first regular session ng 20th Congress at para sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang update sa Kamara, hatid ni Mela Lesmoras live. Mela. Dayan, handang-handa na ang sitwasyon dito sa Batasang Pambansa para nga sa pagbubukas ng opening ng sesyon ng 20th Congress, ngayon din sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero bago yan, Dayan, ay isang Thanksgiving Mass nga ang dinaluhan ng mga kongresista. Bago mag alas 4 ng hapon kahapon, isa-isang nagdatingan sa Manila Cathedral sa Maynila ang hindi bababa sa 200 kongresista para makiisa sa isang Thanksgiving Mass. Kabilang sa mga dumalo sina re-elected Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, Manila Representative Joel Chua, Tingog Party List Representative Jude Asidre at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Pinangunahan ng misa ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula. Ayon kay Asidre, ipinagdasal nila sa misa ang kinabukasan ng 20th Congress. With all the challenges we're facing, with all the problems that we have to deal with, it would be a good thing for members of Congress to begin everything with a prayer. Praying for, of course, not only a successful opening but a really productive year ahead of us. Handang-handa na raw ang Kamara para sa dalawang napakahalagang okasyon, ang pagbubukas ng kanilang sesyon sa umaga at ang ika-4 na State of the Nation Address naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa hapon. Sasabak agad sa trabaho ang mga kongresista, kaya nakalatag na rin ang kanilang mga tatalakayin. Well, very important ho na mag-focus po talaga tayo dun sa mga gut issues at this point. No? So, mahalaga na pag-usapan ho natin yung presyo ng pagkain, presyo ng bigas, presyo ho ng mga batayang mga pangangailangan ng mga kababayan natin. So, yan po yung isa sa mga talagang tututukan po ng kongresong ito. Dumaan sa lockdown ang batasan bilang bahagi ng security measures. Mayroon na rin nakalatag na traffic rerouting plan sa Quezon City. Dayan, ipakita lamang natin yung sitwasyon dito nga sa Batasang Pambansa. Specifically, nandito tayo sa North Wing Lobby ng Batasang Pambansa kung saan marami ang nagpapasokang bisita kapag SORNA at pagbubukas ng sesyon ng Kongreso. At dayan, sa unang pagkakataon in recent memory ay walang red carpet. Yun yung makikita, walang red carpet dito ngayon. Taliwas doon sa mga nauna, sa mga nakaraang taon na talagang dyan pa lang sa entrada ay may red carpet na nalakalatag. Parehas na walang red carpet sa North Wing Lobby at South Wing Lobby dito sa Batasang Pambansa bilang bahagi ng mas simpleng pagdaraos ng okasyon ngayong araw. At ito nga ay pakikiisa sa mga kababayan nating nasa lanta ng sunod-sunod na bagyo at habagat sa bansa. At dayan, bahagi naman ng protocol sa main lobby ng Batasang Pambansa ay meron pa rin nga red carpet dahil yan mismo yung pasukan patungong plenary hall. Sa ngayon, dayan, ay mahigpit din ang seguridad na pinapairal dito sa Batasang Pambansa at yung mga kawani naman ng media ay nakaredy na rin dito para sa ating coverage ngayong araw. Dayan? Alright, so Mela, compared to the past zonas, mas mahigpit ba yung seguridad na ipinatutupad ngayon sa mga papasok dyan sa Batasang Pambansa? For instance, yung experience niyo ng mga member ng media. Yes, Dayan, alam mo, ako personally, no, ilang taon na rin ako nagko-cover ng SONA. For my personal experience, pagpasok pa lang ay hindi ubra na basta ID lamang ipapakita mo. Meron pa silang second layer checking at bawat isa ay talagang dumadaan sa x-ray machines at may tinitingnan talaga nila yung mga gamit. Talagang mas mahigpit. Kung ating ikukumpara, no, based on personal experience, mas mahigpit yung seguridad na pinaiiral ngayon dito sa camera, which is a good thing, no? Dayan, kasi ito ay for security, hindi lamang ng ating mga opisyal ng pamahalaan, kundi syempre ng lahat ng dito ngayon sa Batasang Pambansa. Dayan? Alright, Mela, anong oras inaasahang magsisidatingan yung mga members of House of Representatives sa pagbubukas ng 20th Congress? Dayan, ngayong alas 10 kasi ng umaga yung opening session ng 20th Congress. So as early as 8 a.m. or 9 a.m. inaasahan natin na may mga magdarating yan na mga kongresista, lalo pa yung iba sa kanila ay nag-commit din sa mga kawani ng media na sila ay magpapa-interview muna, ipalalatag nila yung kanilang mga personal priority bills at iba pang isusulong ngayong 20th Congress. At mamaya naman, Dayan, pagkatapos nga ng sesyon ng dito nga sa Kamara ay mamaya abangan din natin yung joint session, yung SONA ng Presidente. Yan naman ay alas 4 ng hapon. So merong
bakanting oras na yan at mamaya inaasahan naman natin sa hapon ay mga alas 3 or even 1 to 2 p.m. ay magdaratingan na rin yung mga bisita para naman sa SONA ng Presidente. Dayan? Alright, Mela, mga ilan ang inaasang mga guest or attendees para sa 4th SONA ni Pangulo? Dayan sa ating nasa 3,000 kasi bukod sa plenary hall ay meron pang mga viewing area dito. Pero dayan sa ngayon ay kinukuha natin yung final count nito nga mga inaasahan natin ng mga bisita dito nga sa State of the Nation address ng Presidente dahil anytime naman dayan pwedeng may mga attend pero pwedeng mga hindi mga makakadalo. Lalo na dayan itong mga nakalipas na araw may mga kongresista na rin na nagsabi na dahil lubos na naapektuhan ng bagyo yung kanilang mga nasasakupan ay posibleng hindi sila makaluwas o makapunta ng Maynila ngayong araw dito sa Metro Manila. Pero yan, Dayan, ay inaabangan pa natin kung ano yung magiging final count nga at kung sino-sino talaga yung mga makakadalo lalo na sa SONA ng Presidente. Dayan? Alright, tama no, Mela, with the opening of the 20th session, ay ang pagboto rin sa Speaker of the House of Representatives. So ano bang ugong-ugong? Same leadership? Walang changes sa leadership dyan sa Kamara, Mela? Nako Dayan, buti na lamang nabanggit mo. Isa itong sa mga inaabangan ko sino na yung mga bagong mailuluklok na leader ng Kamara. At sa mga nakaraang panayam, kahapon lamang, nakapanayam nga din natin si Tingog Portelis Representative Jude Asidre, ay sinabi nga niya na talagang mukhang set in stone na yung pagiging House Speaker muli ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez dahil nasa higit 290 na yung pumirma ng manifesto of support para sa kanya. Pero dahil bahagi nga ng proseso yung talagang mag-eleksyon sila sa plenaryo, yan din yung inaabangan natin ngayon. Maging Dayan yung iba pang magiging official like House Majority Leader, House Minority Leader at iba pang mga iluluklok na opisyal dito nga sa plenaryo mamaya. Yan yung isa sa mga inaabangan natin, Dayan, kasi syempre kung sino yung mga uupong opisyal ng Kamara, yan din yung magtatakda kung ano yung magiging direksyon nitong mababang kapulungan ng Kongreso. Dayan? Maraming salamat sa update live po dyan sa Kamara. Si Mela Lesmora. Salamat, Mela.